Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Hallelujah. So, manilupitan ka lang at itugyan ang atong panibahon diya sa atong buhay ng Diyos. Hallelujah. Oriya bababahaya sikaraya shande. Handaraya sikaraya shande. Riya bababahaya sikaraya. Handaraya sikaraya shande. Riya bababahaya sikaraya. Amahan, nalangitnon ani kami nga nagpasalamat sa imong pagtugod nga kami ginaugad makaabot kini nga magadayig, magapasalamat, magatuon sa imong mga pulong ginaugad. Lord, puna kami sa imong balaang Espiritu. We commit everything diha kanimo nga ikaw Ginoo ang Dios nga magapanguna ginaugad sa among panimbahon. Ikaw Ginoo ang Dios nga among maibayaw. Bisan pa Ginoo sa among pagdayeg, pagsimba, pagpasalamat diha kanimo ikaw Ginoo ang Dios nga angayan nga mahimaya ining tanan Ginoo God. Salamat sa imong pagtugot Ginoo God. Bisan pa sa among mga kaisunan nga ana pa sa mga dalanon, bisan pa sa among mga kaisunan nga ana sa online Ginoo God. Lord, I know that your hands is not too short to reach them in the name of Jesus. Salamat Ginoo Lord, ining tanan nga nila ang ginabalik diya kanimo ang duhong himaya diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Are we ready to bless the name of the Lord? Hallelujah!
Dayon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Ikaw ang among alagaan o simbahan sa Diyos.
Tuhan akong Tuhan,
Facebook Live tunay Ginoo. Ikaw o Dios maka-minister diha kanila o dili lumo ang imong mga kamot o Dios na ikaw Lord makakapot diha kanila o imong ipabati diha kanila o Dios ang imong presensya, ang katagbawan na ilang maangkon diha kanimo Father God. O Lord, salamat Ginoo, hallelujah. O kaning tanan o Dios among ginatugyan o ginapasalamatan diha kanimo sa ngalan sa imong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Mayang gabi sa tanan. O maayong gabi po sa ato mga kaisunan na nag-tune in online. So sa ato ang mga regular announcements for the month of March. Nadula ko ang i-announce it. Kahumanay naman sa month of February. First week of March naman na karon. So sa ato ang mga announcement for the month of March. March 1 is our denominational service global. So we encourage everyone to please attend our service, and that is also our Sunday family Sunday, na kay lunch fellowship anak diri. And March 2 is our leadership training of branches. March 6 to 8 is the leaders retreat. So to be for the information sa tanan is this coming March 3 is maupod ang paghawa sa atong Reverend Pastor, she is going to Canada. So atong iyang po iyang safe travel nung makaabot yun siya dito safe and sound. And for our additional announcement for our family day is on April 18. So happy na siya mga pila na lang 2 weeks, so let's prepare ourselves para sa atong family day. So i-announce na dyan na mo ang final venue maybe next month. Kay nagapangita pa man kung sa ato ang venue para sa ato ang family day. And para sa ato ika-9th nga anniversary is on May 17. So encourage everyone jud na mag-attend pud ana kay rarely man siya ginanaw. So we expect jud ato man kamot nga kana mga petsa is ato na siya ibakante. Para sa save the date na jud siya sa April 18 and May 17. So sa ato mga additional announcement po, every Wednesday is our evening service. Mag-start ito 6:30 in the evening. And every Friday is our prayer meeting, same time. We will start at 6:30 in the evening. So we encourage everyone to please come. Dili sa ato ang balay alampuanan. So amen. So are we ready? Handang nabatang ng minaw sa pulong sa Ginoo gabi. Amen. I believe na na-enjoy pulong ang Ginoo para sa ato ang pinagi sa ato ang faithful, humble, and submissive, nga anak sa Ginoo ngayong gamiton para karong gabi. Let's welcome here the Valvet, Brother Kim Datoon. Let's give him a round of applause. Ngayong gabi sa tanan, salamat tayo sa kuan. Salamat tayo sa opportunity nga yatag ni nanay din sa kuha na titingin sa pag-share sa inyo o kanang words ni Lord sa inyo. Kanang kuan kayo, kanang pribiliyo kayo nga makashare ko o kanang mga bulong sa Ginoo. Ang title lang niya kung i-share sa inyo kay Juan, The Precious One. The Precious One. Tita, nagasaw ka ng mga butang diri sa kalibutan o nga mga naay mga bibig ng kaya ng mga metal, kaya ng silver, gold o sa pagkukot, naabot ay mga jade, mga sapphire, mga inanaw, mga diamond ang pinakamahal, no? Kung yung pinaka-precious din sa tanan ng mga element sa kalibutan. Pero, kung kita pangutan, para sa tuwa, isa ang pinaka-precious sa tuwa? Si Lord, no? Si Lord ang pinaka-precious sa tuwa. Muna siya kung bahit ini akong ituso sa inyo, kabalo naman mo nga, kabalo naman tatanan nga, kanang pabinda ni mga tudlo, balik ka ni diri sa kanang kuan ni. Pero
naalam ko'y gusto ma-share. Atong nalingog ka na itong abrihan ang book sa Mateo chapter 13 verse 44 hanggang 46. Akong basahon sa English o sa Bisaya. Ay pala masabtan. Mateo chapter 13 verse 44 hanggang 46. One is siya, the parables of hidden treasure and the pearl. Sa English nga, one version. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, 45. The kingdom of heaven is like a merchant looking for a pearl. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Sa Bisaya, gingon din sa Bisaya nga version, ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma, ikalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab. Labihan iyang ipaya og tungod niini nilakaw siya og iyang ibaligya ang tanan niyang kihigayunan og unyang ibalik siya og iyang ipalit ang uma. Sa 45, ang paghari sa Dios sama sa usab ka negosyante nga nangitag manindot nga perlas. Sa dihang nakakaplag siya og usa ka perlas nga may talagsaong kanindot, bilakaw siya o gibaligya ang tanan niyang kahigayunan o unya, gipalit niya ang perlas. Manindot ka, ay, itong mag-abot sa pulo. Amahan na langit nun, salamat sa grasya ng inyong ka, Ginoo, labi ng sa mga pulong inyong yatag. Salamat nga kami yung gihatag sa kuwa, Ginoo, nga pag-deliver na ako ni Isra, Ginoo, masabtan ako sa Ginoo, sinagis mo ang Ginoo, sinayang di ako. Pasalamat ang pinagis pa, Espiritu ay mabugtong anak. Amen. Kalayo manindog ang tanan. Galing ko din. Sorry, medyo panjog ka ng piki pa. Ka ng lananan ba? Mga talo, ang title, The Precious One. Dito sa verse, makita nato nga ang usa ka tawo nay nakitaan nga maayong butang sa usa ka uma. Kunya iyang gibaligya ang tanan nga iyang na panag-iya aron mapalit tong ubang nga naay kwan o katong purple. Kung imong sabton siya, parabol mo gadi siya no kanang pambingay. Lalong kay siya o kanang kung imong di siyang sabton. O lalo mong meaning niya, daghan po kayo meaning, double purpose. Kung imong siyang tanawon, anong sa tuwa, kasi pinag-importante sa tuwa. Itong mga butang, itong mga gold ba diya sa atong balay, itong mga kwarta, bandi, o ba na ang importante sa tuwa? O si Kristo. Si Kristo, kung ipangkumpara sa uban, Diyos, kapalalugitan na wala gini makakumpara sa iya, no? Siya gini ang pinaka importante sa tanan. Pero kung atong tan-awon, Diyos, susiyon yun natin maayo, dili lang kita ang importante si Kristo. Dili lang si Kristo ang importante sa ato, kundi kita importante pud ta kang Jesus o
Kay ang buot kasabot aning sulat diri ang sambingay sa other point kay kasagaran manggod ang importante sa tuwa ang mga gamit wa ta kauna-una ba nga kita unsa po kata ka importante kay Jesus no unsa po kata ka importante sa iya ha kay si Kristo gabi jud kay importante para sa tuwa kay giingon diya sa Philippians 3 verse 7 to 8 Philippians 3 verse 7 to 8 Nangingon diya sa Philippians 7 to 8, apan katong tanan nga kaniadto giisip ko nga bilihon, karon giisip ko nga walay bili tungod kang Kristo. Dugang paniana, giisip ko na nga ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo, may tungod di Kristo, Jesus, akong Ginoo nga labaw pang kaayo kabilihon. Diyan ako makita nga grabe yun ka bilihon si Jesus. So kita, unsa na kabilihon sa iya nakapamutan sa batahan sa ato sa dili. Diyan na ito makita na unsa ta kabilihon sa iya sa Isaiah 43, chapter 43 verse 4. Dili na ito makita kung sa taka bilihon ko sa iya. Giingon niya diha sa Isaiah 43 verse 4, "Imahal ko ikaw ug ipasudunggan ug higugma. Naghatag ako mga tao tumbas sa imong kinabuhi." So, gabi po ta kay importante kay Jesus. Dito sa Mateo, ang ipasabot dito sa verse sa Mateo nga ang ipasabot dito sa Mateo nagiingon niya ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi gilubong dito sa usa ka uma ang bahandi kita na ang bahandi nga naa sa uma nga gilubong ang uma mao na ang kalibutan mao na ang kalibutan kung asa ta nahimutang karon adlaw kung asa unsa ta driya kanang bulag kanang kanang uma nalubong tayo sa kalibutan tungod sa atong mga problema siguro ginana nang sa atong mga sala nga si Jesus mismo ang nakakita sa ato ug gabi niya kalipay nga kita iyang nakitaan mauna nga iyang gibaligya ang tanan gisacrifice niya iyang kinabuhi para lang ta mapalit para lang ta lukaton mura kag kumbaga ba nga kanang isacrifice nato isisacrifice niya tanan niyang kinabuhi para sa tuwa para mapalit atong sala mauna nga kanang swerte kayo ta dili lang ingon nga kanang tama itong ingon nila na dili ikaw wala lang, dili lang ka nga isa lang ka tao diya sa kilid nga nag-ingkot dili kaya ikaw tong kuan kanang walay pangalan na tao kundi tinawag ka kanang bilihon ka ba kanang precious ka para sa iya kay nakabutang dito sa Isaiah kanina kung sa taka-precious nga yarang giluwas
moto nga aron sa maka aron sa makabawit ta sa iya kay siya ilang gyud ang precious niya ipalitan niya baligya sa may atong pwede ibalo sa iya maupot nga kanang ato ko siyang palabihon dili nato siya panon nga kanang ikaduha lang sa atong kinabuhi kundi una gyud sa atong kinabuhi kaya kita gani di tagaan dito niyang pili nga bisan pag wala gyud tay pili sa tinuod lang kuanta kanang wala gyud tay pulos wala man tayo mga pulos kay mga makasala man ta. Pero tungod sa iyang kaluoy, yatang dipalit. Iyon niya diri sa kuan sa Ingon niya diri sa Proverbs 3:14 o 15. Atong tan-awon sa Proverbs 3:14 o 15. Ingon siya dahil mga foresee more fortified Sawa na ako sa Bisaya, kay Bisaya, maglong-glong mo kondi. Sawa na ako sa Bisaya. Proverbs 3:14-15. Ingon siya, mas daghan pa ang makuha, di kanini. Anang, diyan ako makita ba nga, tagaan ako pili si Jesus kay, pili lang ingon nga, kuan kanang importante siya pero daghan tag makuha kanang murag kumbaga pinaagi sa iyang word di ba nadawat man nato siya na-meet man nato siya kay pinaagi nakabaluta sa maayong balita nadawat nato siya sa sinasing niya pinaagi ang iyang mga word daghan tag makuha nakabutang diri nga mas daghan pa ang makuha gikan niini kaysa plata ug labaw pa kining bili sa kaysa bulawan dilihon pa ang kaalam sa mga alahas o wala gayoy labaw pa niini. Mo na nga pag inaila naman nato si Jesus o si Lord gilubat na taniya dili na ta kuan manikamon punta nga siya po ato kung tagaan pili nga porque kay gilukat na ta kuan kay tanong kanang kuan ti sa iyang pananaw kanang more given ka sa iyang pananaw ba nga lapitan niya ato kung paningkamutan nga kay nalukat naman ta gipalit man ta niya sa matod pa dito sa kuan gibaligya ni iyang bahandi kay para kita paliton lang bisa may kuha na nga, baligya ang tanan niya para lang paliton niya kay maluwas ka. Di takot, kinapalit naman ta, magpabiling ta nga, kanang dili na ta mo pabadlong, kanang dili na ta mo balik sa atong kaagi, di na ta mo kuha kay naluwas naman ta niya na nailuan man ta niya, na panag-iya na ta niya, murag kumbaga ba, dili na ta iya sa kaaway, kundi nalukat na taniya. O nakakita ko, manikamot ta nga, dili tama, mabalik sa kaaway. Nga hantod siya mabalik. Mo na ang pili na to i-balo sa iyaha. Kaya tungod sa iyang gugma, sa tuwa, sa iyang pagsakripisyo, yung bisag wala tay pulos,
Pero para sa iyang pananaw, iingon niya sa Isaiah ba to? Sa tunga verse nga sa iyang sight precious kaayo ta. Pero siya unsa man siya sa tuwa atong na kuan sa atong sarili nga basig importante pa atong kwarta sa iya, atong liyap, atong mga karelasyon niya, atong mga sakyanan, atong mga trabaho, anang wata kabantay ba nga palipihan na din nato ang ubang nga mga bagay kaysa sa butang nga kay Jesus. Kay kung buto na naon, wala kita sa iyang, wala na kita, kung kita magkuha na, wala kita sa iyang kuha, pero tungod sa iyang gugma, lukat niya. So, pabiling tanaw ng sunan nga precious sama sa paglantaw ni Jesus sa tuwa nga dili ta dapat mahugawan kay tuod dili man ta perfect man gud mao ganing ginahinay ta og hulma mura ko kanang sama ng diamond di man gyud na siya lindot sa tinuod lang kanang bato na siya bato nya kay tungod kay gina-process na siya mura ko kita na nga precious ta sa para kay Jesus ipalitan niya nga wala ta kanang sa kanang scrap ta diya lata ta diya kanang sa ubang tao lata ta diya sa uma nga natabunan so nalupatan ni Jesus pa niya uy na nindot ni nga kanang kuan nindot ni nga bagay ni so iyan ipalit so karon hulmaon ta niya pinaagi sa word kita po usugod ta nga mahulma ta pinaagi sa word mo na nga pinaagi sa word mahulma ta may hantod sa mahimo tang precious nga kanang sa pananaw ni Jesus mo na nga magpabiling ta na precious hantod sa pagbalik niya kung kano siya mabalik diri aron kuhaon ta balik kung asa ta niya dalon kita nami kayo sa paminaw makita wala kanang iya ni Jesus no iya na kang siya ni nga katag-iya sa tuwa dili na to pasagdan nga mainom pa ta sa kaaway kay nami kayo paminaw nga ay si Jesus day ang nakatag-iya sa tuwa kay napalit na po niya lungod kay nagsakripisyo siya kita po musakripisyo po ta sa iya gamay anang sakripisyo nga dili pinugos kanang sakripisyo jud na kuan ba kanang tinud-an na itaw nga wala importante sa imo kundi si Jesus lang kanang isa ra ka sugo sa imo tuod dayon ka pag naay kailangan ng simbahan sa imo nga ani financial kuan ka kanang update dayon ka kay number 1 man si Jesus sa imo dili ingon nga magduduha pa ka mao na nga magpabiling ta no nga magpabiling ta nga precious sa iyang pananaw kay kita gilukat na niya diri sa ato ni last verse na lang ni nga kuan diyan na to no kaning sa Corinthians 7 chapter 7 verse 23 of 24 Una nga Corinthians day, una nga Corinthians. Chapter 7, verse 23 to 24. Mabutang diri, kay gipalit kamo sa Dios busa, ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tao. Buot pasabutan ni, kay napalit naman ta, dili na ta mubalik sa atong mga asa ta na ulipon dagan day ta ulipon nakaulipon lipon ta sa salapi naman gyud uban nga ulipon sa salapi sige ra pangita kwarta kada kuan nya wala ka nang kuan ba nang slave sa ang uban ay sa mga butang greedy kayo
Money. So 24, mga igsuon, angay nga ang matag usa magpadayon pagkibyusa sa Dios samang kaintang sa pagtawag sa Dios. Kung unsa ta gitawag kanang kunay tawag naman tanong. O na man ta nga ingana kanang ay kamo to nga kuan kanang di na makabuhat og hindi maayo niya kanang may mong itawag gani may mong dapat yapon ba nga ni pagbalik sa Ginoo kung say paglukat niya sa imuha kung sa ka atong nalukat ng kaniya mao lang yapon ka o mas na ulma kay jud kag maayo kay pinaagi sa pagtubo ano mo tubo ba kay kasi pag kuan niya sama atong giingon nga nalukat kanya nilakaw siya balik niya pagbalik niya wala niya akong kanitubo mula gina bitaw so kita po maningkamot po nga kita mo tubo ug may mong priority na to si Jesus mawala to kaya kita priority man ni Jesus makita man God kanang makita din sa diriya sa word nga kung sa ka palangga ni Jesus o gigugma nga kita iyang ilukat. Amen. To God be all the glory. Dalayo ng Ginoo sa pulong na iyang ipatayag sa matag usa kanato. So nindot kayo ang pulong sa Ginoo no kay kani nagpa-remind sa matag usa kanato that we are precious in the sight of the Lord. Amen. So tinuod na kita iluwas na sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So kinahanglan maningkamot jud ta na kita magtubo diha kay Kristo. Nakauban nato ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. And na-remind lang ko atong diha sa book of Isaiah katong ang Ginoo mao ang pattern. Kumbaga ang tigbuhat sa ato o kita nag-represent of clay sa Ginoo. So ang Ginoo siya jud ang kanang nagbuhat sa ato no? Mag-design, no? Ang Ginoo ang nag-design sa ato. We are a masterpiece sa Ginoo. So sama dito sa gi-illustrate ganiha sa usa ka diamond. Tinuod na ang diamond batura man jud na, no? And kung maaki na siya sa tanang proseso, makita jud nato ang kalindot sa usa ka diamond. Sama po sa atong mga kinabuhi. And tinuod jud na i-prioritize jud nato ang Ginoo kay wala jud makatungkad sa sakripisyo ni Ginoong Hesus sa ato ang kinabuhi. No, so kinahanglan i-prioritize jud nato ang Ginoo na siya jud ang top priority sa atong mga kinabuhi. Dili ta maging ulipon or kanang gapos sa atong mga kinabuhi anong kalibutan, no? Either kwarta man na siya, relationship, possession man ang kalibutan, or kanang mga handom nato na kanang self-plant lang nato sa atong mga kinabuhi. So, kinahanglan, ita-prioritize yun nato ang atong kinabuhi. And, nito kayo ang pulong kay atong mga niyaging simana, kanang maupod niya ang kanang pamalandong po na po ba, and kanang word ko dito sa may motivista. Kay, wala na nagapamalandong ko, anak ko, tinuod yun, no, na ang mga tao karon nakalimot na unsa ang mission nila aning kalibutan. Kay mas prioritize nila ang mga butang aning kalibutan. No, kana may mga kumbaga naay mga laylahi na mga butang na makaintay sa ato na dili ta maka-surrender o makapagamit diha sa Ginoo. So kinahanglan no matter what man no ang atong atubangon unsa man ang butang na naa sa ato
kinahanglan ang Ginoo jud ang i-prioritize sa atong kinabuhi. And kanang dito jud kung atong i-surrender ang atong kinabuhi diha kay Kristo, kay ang ato ang bahandi aming kalibutan dili jud matungkad sa bahandi na maganti makuha nato kauban si Kristo dito sa langit. So ang atong pangutanan ganyan ni Brother Kim kanang ang Ginoo precious kaayo ka diha sa iyang atubangan, pero ikaw unsa ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Precious ba siya diha sa imong kinabuhi or kailan ka sa pangalan niyang Jesus? No? And remember that kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wa jud tay mabuhat aming kalibutan. Impossible jud na kanang impossible jud na kita no na adyoy mabuhat aming kalibutan kung wala si Kristo sa ato. And katong na-remember ko na ko atong ingon gani ni Reverend Cynthia katong Christian na word, no, sa last three letters sa Christian di ba kay I-A-N. So kung tagalon mo si Christ sa imong kinabuhi, ang mabilin na 3 letters I-E-N, ibig sabihin I am nothing. Kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, wa jud ka mabuhat. Bisan unsa pa nimo kadato aning kalibutan, bisan unsa pa nimo ka bright aning kalibutan, kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, wa jud na kawang ra na. Kay kanang mga butang na temporary ra jud na. Apan kung si Kristo naa kanato, naa jud ang eternal, no, na gift na maganti nato diha kay Kristo. So paningkamutan nato mga kaigsuonan, nakita magatubo diha kay Kristo. O tagaan nato bili si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Dili lang sa kanang pag-ato natong simbahan, but ang imong relationship diha kay Lord. Unsa man ang imong relationship diha kay Lord? No? And sama dito sa ingon niya sa Proverbs chapter 3 na bulahan ang sa katawo kung maalamon siya sa pulong sa Ginoo. Ang pulong dun sa Ginoo mao jud na ang kanang magahatag og langitong kaalam kanato wisdom. Wa man kay gitako kanang gihuman ng mga master degree or unsa pa na doctorate, apan kung ikaw equip o rooted sa pulong sa Ginoo, uy, mas labaw ka pa dito sa mga tao na naay eskwelahan. So, maura to dalay ko ng Ginoo sa iyang mga pulong. Amen. Amen. Praise God sa ako itong praise. Kanagaling ang tulong sa Ginoo kagabi ng through Brother Chris. Kana nag-remind yun sa tuwaga na kung sa ka-importante jud ang kanagaling kingdom sa Ginoo or ang pulong sa Ginoo nga ato adyo gani pang pahalagahan. No, kanang tagalan og value, no, tagaan jud nato kanang dili no sa masiyang no dili na kay dili no sa pulong niya katong sa Matthew 13 is kanang it is a good illustration gani na kumbaga sama sa isa ka farmer nga naa siya farm. So, na-discover niya nga na hidden treasure dito. So, when na-discover na ang nga treasure, importante kayo, mahalaga kayo ni so, siyang kalipay, iyang ibaligya, iyang karihayan, para lang atong farm is mamanage niya, no? Maangkon dito niya, kaya namay nakatago dito. So, same sa actual personal life before. Nawala pa nato nilhan si Christ, noong sa manta, no? Katungala pa si God sa atong kinabuhi, because I believe, no, siguro sa atong is, wala din mo nga, pagpanganak sa iya ha, pagtapos siya is, automatic or na-encounter niya dahil ng Ginoo. So, natin nagkalalag na experiences na na-encounter na to si God. So, pag encounter na to sa Ginoo, dito dyan na to kabati, dyan na kanang lahit siya ka-joy. Nung dili na to makompare sa lahit na kalipay joy. So, makompare dyan na to ka, different siya ka-joy, na kanang may mundo, di mo nga, bisan pa na ang kawad ko, pero na ang kalipay gahapon. No, bisan pa man nila ay mga pagsulay, still na agya ko ng kalipay. No, so muna siya ka ng great treasure jud no nga kanang ato ang naangkon katong naa na si Christ atong kinabuhi. So dira din maingon jud nato nga grabe ka kapalangga sa Ginoo sama sa ninyo ni Brother King mo nga kada ganin
Bisan kung sa pasiguro atong buhaton nga kamayo sa Ginoo, dili na siya tanan ma-compensate kumpara sa gibuhat ni Lord sa ato. No, kay kung ato ang kumbaga kung siguro kung ibuy-buyo lang ta sa Ginoo, ipamukha lang niya sa tuwang iyang nabuhat mo sa tuwa, kulang pa mismo ang ato ang life, no, nga maging bayad no sa tanan nga kamayo sa Ginoo sa tuwa. So we are blessed jud no nga kanang ang grasya jud sa Ginoo kanunay nagalabaw no, despite sa ato mga lapses, sa ato mga kakulangan diha sa iya truly ka na ganing love us, no ka na ganing iyang grasya kanunay nga nagauban sa ato nga maganing tanong apang mo tanan ni Brother Kim diri na baga unsa man ang kaya nato mahatag para diha sa Ginoo. No kung noon ka na mag-question is kanang bugat siya. No kay unsa man ang naa sa tuwa nga kanang kaya kay nato i-sacrifice para sa Ginoo. Because sometimes ang ato ang time dili din nato na 100% mahatag kay Lord. No, sa time pa lang daghan nakahati si Lord sa life nato. Sa ato ang itinerary every day. No, sa ato ang kanang especially no pag naka-work ta, no, even sa kanaganing sa love, no, para sa ligo ni Brother Kim ganina. No, kinsa ba jud ang ato ang first love no sa ato ang kinabuhi. Because sometimes dili ta aware nor usay sensitive ta na si Lord di ay is ma-neglect na nato siya, no? Mabutan na nato siya sa atong last priority. It's because ang ato ang gihigugma is ang mga bahandi na nga naa diri sa kalibutan, no? Nga ato ang mas natagaan o kanang pansin gani. So kanang ganina no while kanang basa ko sa mga previous verses ani no kanang na-remember ko katong preaching po the other Sunday po katong the other Sunday nga kana galing katong sa talents kay nga gitagaan ka no kanang talents sa Ginoo giunsa nimo to siya gitagaan ba nimo value gitagaan ba nimo nagbili gi-multiply ba nimo giunsa nimo pa-expand no same sa ato no katong naina nato ang Ginoo which is siya ang treasure sa atong life giunsa man nato pag-value no si Lord sa ato ang life nakita ba siya sa ato ang kinabuhi or basig ang nakita sa atong kinabuhi ato siyang gilaw, gidawat, pero kita gyapon na nag-appear outside. No, si Lord is ka nagyapon, kumbaga, gitago na to siya, kana sobra na itong tago, hindi siya makita sa tuwa. No, wala siya nag-manifest sa tuwang life. No, so, na itong makita ba nga, as we value God, as we value His Word, dapat yun mag-shine jud no, ang ato ang kinabuhi dira sa mga katawan. Because, we will not, hindi na ito makonsider ang ato ang life na nag-mature ta, o hindi na ito makonsider ba nga, maklaim na ito kanang gidawat yun ako si Lord as my personal Savior, na kanang gilang yun ako ang Ginoo, giubed yun ako ang Ginoo. Pero despite sa ato ako, kanang kumbaga, opposite ang atong ginasulti, diya sa atong mga liwog. So, kini nga pulong ni Brother P is kanang nag-remind yun sa suadyo, is kanang how to value no ang kanang treasure sa Ginoo nga nadawat nato no diya siya kay nakaroon nga panahon jud is dili lang mo niya mga unbelievers ang kanang ganing kumbaga ang kanang ganing makabackslide no even ang mga believers jud kumbaga dili nakita naga-shine kumbaga ang ato ang gold kumbaga di ba ang gold is makita kumbaga pag na-refine dahil yung gold di ba naga-shine na jud na siya so pag ang gold pag dili na nimo ginagamit na kadugay dili ka nang iyang kasino ba murag mawala pud gani so sa kadugay no nga siguro kana sa kakapoy na sa ministry or kana sa kadugay ba obedience na ko dira murag inayin yung kawala so dili na makita ang shine sa tuwa dili na makita ang glory Lord sa tuwa so let's be always kana gani be mindful ba nga sa sugod nandun sa end Lord manikamot jud ta nga makita jud sa tuwa ang glory sa Ginoo so kato siya isa pa maghatag sa ilahang insight or sharing. Sige. Malaking boses ko eh. Okay, yung Matthew 13 po, parables po yung tinuro ni Jesus. Prophecy, nakatago sa talinghaga. Tapos nakita ko doon yung ang kaharian ng sinaling tulad ng binaon siya sa uma. Then, tapos nakusumpungan niya, nagkaroon siya ng joy. So, yun yung uma, yun yung puso ng tao.
Okay, no, sabi ron, nalipay din sa kaayo, nagkaroon sa kanya ng revelation knowledge. Okay? Reveal, andyan yun sa Matthew 13 na nalipay tapos binintay tapos pinili niya yung ano yung mayroon dyan sa ama. Yun yung puso natin. Nakalima, parang yung parable, di ba? Yung ang pinakahuli yung 30, 60, 100 times. Tapos nag-grow po siya. Naging incorruptible seed. Yung umana yun, tayo po yun. Okay, yun yung sobrang nakasumpong siya ng napakagandang teaching about parables, about the mystery of the kingdom of God. Okay, dito po, pagdating ni Jesus, He gave Jesus to fulfill yung patungkol sa Kanya, yung practicing about the Old Testament, yung himay-himay niya yung parables. Napaka-excitement po talaga itong parables na yun. Matthew 13, hanggang doon sa last verse, diba? Yung heart na merong perseverance. Heart na uhaw. Heart na may patience. Right? Okay, being a Christian po, ang eternal life, libre, tama po ba? Pero, meron talaga Christian. Right? Give life, give your life to the Lord. It's already given in the Bible. Okay? In the Word, the Holy Spirit, sabi niya, si Jesus, the precious one, sino naman ang reality? Ask after kung sila yung right, sila yung precious one. Tayo sila yung fulfilled reality, vessel reality. Tayo po yun. So, paano po natin to talagang aalagaan? Seek God. Seek God. God is ang word. Sarap talaga. Lahat po ng bataan, pero grabe lang po dito. Sarap. Parang, kung wala yung Holy Spirit, diba, parang walang liwanag. Kaya sabi, yung kanyang puso na pumapaw dyan sa Matthew 13 sa ni Brother Philo. Tapos piniling na yun. So, naglingkod siya, then yung Acts chapter 2, na sila po yung realidad. Ang tayo po yung byproduct. Salamat po. Dali sa tanan. Isa po ni sa ako ang nabasa sa ako ang devotion. Kanang pag-share ka lang ni Brother King, wow, naka-stack sa ko kasing-kasing bagay. Sa diyang nabasa na ako ni, makapakainoklog di ka ba? How, kung saan ako taga-agibutan siya ang imuhang kanagingalian na ni Lord. Nga kanang word kaayo siya nga i-give up nimo everything para sa Ginoo. Anak ba? Kanang nindot kaayo siya nga message ni Lord about sa kingdom. Kay pag once nga makita nimo ni siya nga treasure sa imong life, si Jesus. Kanang wala na kayo hanap-hanapin pa ba? Kaya nimo siyang i-give up everything. Sama sa ingon ni Paul kaganina sa Philippians. Diba? From riches, diba? Si Paul, mayaman, maalamon, maayo kay sa balao, bright ay si Paul. Pero sa dihang na-encounter niya si Christ,
As in, opposite din tanan, no? Gikan sa pagka-bright nga, boastful kayo ng pagka-bright. O sa dihang na-encounter niya si Christ, totally si Paul ang pagka-humble. Grabe, kanang gina-acknowledge yun niya, mawala yun siya yung mabuhat kung wala yun si Jesus. Anak namin. Wala, daghan kayong mga testimony na makita nimo no pag na-encounter yun nimo si Christ, kaya din i-give up ang tanan. Kay mura siya o kanang precious nga treasure nga dili mo maikakumpara ang joy na ginahatag ni Lord sa ato. Diba? Kana ka joy is dili mo na siya makita sa kalibutan, no, naalang niya kay Jesus, no. Isa na kay problema na kay joy, di ba? Na kay mga pagsulay, na kay joy, di ba? Bisan anything, no, kana nga joy nga gihatag ni Christ sa tuwa. Wow, no, makaimong jud wala dili na ikakumpara ni ana. Amen. Praise the Lord. Tinuod yun that we are precious in the sight of God. So, maunang akong hinumduman na kung unsa pagpalit ni Kristo kanato na dapat dili kita ngayon nga makapindog para sa iya, but He bought us with a precious price. Dili lang yun nga kanang simple lang. Precious yun. Ibig sabihin, dili ni mo makumpara kung unsa kamahal. Kahit tungod sa iyang pagkabili nun, sa iyang dugo ng dibayad, ang iyang tibuok kinabuhi. So, diya, sa message kanina nga, gikinanglan yun nga, kita mapadayunon, walay undangay. Sa lumba, ginanlan, maabot yun na to ang finishing line. Maabitaw na nga, dapat makross na to itong challenge zone. Mauna nga, mahimo ta makinumanon sama sa the other weeks, the other Sunday nga ang title is Be Faithful. Last Sunday gikinahanglan nga magawas ta, malampasan nato, makross nato ang challenge zone para makaabot ta dito sa endpoint, dito sa finishing line. So dapat maabot din nato tong finish line kay kung dili unsaon na lang. Mauna nga kita na atay gi-appointed tayo nga gihatag sa Ginoo para nga magamit kita, dili nato ingon nga i-take for granted kay gipalit kita nga walay value, but hinumduman nato nga kita na adyoy value. Gipalit kita sa Dios with a precious blood niya nga di maoy gibayad para sa ato in behalf sa ato kita mahimong naay kinabuhing walay katapusan. Amen. So manindog kita tanan ug pag-aampo kita sa pulong sa Ginoo. Amahan nga langit nun, ani kami nga nagapasalamat sa imong pagkamaayo, Ginoo God, nga ikaw ang Diyos nga nagtawag ka namo, ikaw ang Diyos nga nagpili ka namo, Ginoo God, nga imong gibayran sa imong bililhon nga dugo, sa imong tibuok nga kinabuhi. Lord, ani kami nga nagapadayon, nga nagaampo diha kanimo, nga ikaw ang Dios nga magasilyo, nga ma-acknowledge, ma-realize namo, Ginoo God, nga ikaw lamang ang Dios nga nakahimo niini para sa matag usa ka namo, Ginoo. Lord, salamat, Ginoo, nga ikaw ang Dios nga magapadayon pa sa pag-anoint sa imong alagad, Ginoo God. Ikaw ang Dios nga magagamit kaniya sa mga pinasahi ng mga pamaagi, nga din ikaw, Ginoo Lord, ang Dios nga magapalambo sa imong gingharian pinaagi kaniya, Ginoo God. Anoint her lips, Ginoo God. Anoint her life, his life, Ginoo God, nga Ginoo magamit nimo para sa imong kahimayaan.
Salamat niini Ginoo God as you seal the word with the Holy Spirit Ginoo God. Nga kining tanan Ginoo God dili gyud mo balik nga kawang diha sa imong atubangan apan na idakong kahimuan nga ma-value namo Ginoo God unsa kadako ang imong paghigugma kanamo nga imong gibayran sa imong bililhon nga dugo. Kining tanan akong ginatugyan o ginapasalamatan diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So let's prepare for our tithes and offerings, and as ato itaas na ang mga halagyan sa inyo, and let's pray. Bow down our head and let's pray. Lord God, Heavenly Father, Lord, we humble Lord God ourselves to ask you makulangan, Lord Jesus, and Lord, we thank you, Lord God, for your goodness, Lord God, for your greatness, Lord God, in our lives, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, na ikaw, Lord God, padayi, Lord God, nag-provide sa mga painangan, Lord God. Lord, di ka, Lord God, sa mga gamay, Lord God, di ka nilakpo sa damo, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, Lord, hindi ka, Lord God, mapakyas, Lord God, sa imong hanggang na galing pag-assure, Lord God, sa mga, Lord, you will provide, Lord God, in time, Lord God, and Lord, hindi ka, Lord God, ka na galing na late, you know. And Lord, salamat, Lord God, Lord, ikaw, Lord God, Lord God, o nakita, Lord God, sa among mga painangan, Lord, salamat, Ginoo, na ikaw, Lord God, padayo, Lord God, nalahatag sa mga, Lord God, assurance, Ginoo, and Lord, we pray, Lord God, Lord, we will have the heart, Lord God, na lumatag balik niya sa inyo, Ginoo, umisay, para sa inyo, Ginoo, and Lord, we pray, Lord God, continue to pray, Lord God, for, Lord God, to the students, Lord God, and Lord, ikaw padayo, Lord God, para provide, Lord God, sa ilang mga allowances, Lord God, and Lord, even, Lord God, sa mga tumitanan, Ginoo, and Lord, ikaw padayo, Lord God, para sustain, Lord God, sa ilang family, Lord God, and needs, Lord God, and Lord, we continue to pray, Lord God, for our business, Lord God, owners, Lord God, and Lord, even from mga farmers, Lord God, Lord, I pray, Lord God, Lord, more customers, Lord God, kanagaling ko, abot nila ka na, Lord God, Lord, ikaw, Lord God, mag-bless, Lord God, sa bountiful harvest, Lord God, sa mga farmers, Lord Jesus, Lord, ikaw pa dahil, Lord God, mag-ibok sa aming sinaluhi, Lord God, Lord, you will, Lord God, make, Lord God, impossible, ito possible, Ginoo. Lord, salamat, Lord God, sa inyong pag-prove mo, Lord God, Lord, we must trust, Lord God, everything we have, Lord, we must surrender everything we have, because, Lord, ikaw bahala ka ng Ginoo. And Lord, we close this prayer, Lord, we continue, Lord God, Lord God, ka na galing balik niya kami, Lord God, ka na galing, Lord, at kanang heart, Lord God, na mga tagdiha kami. In Jesus' name I pray, Amen. And it will come back to you. Good as your best, now shake the tender, running over again. And it will come back to you when you give to the Lord. Give and it will come back to you. Good as your best, now shake the tender, running over again. And it will come back to you when you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Hallelujah. Malabalayan kita sa patakbo. Amahan namong lagitlon, Lord, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa matag kinabuhi namong Ginoo o ang imong dakong gugma o Dios, hallelujah, na imong ihatag sa matag usa ka namong Lord. Lord, salamat Ginoo sa mga pulong Ginoo na imong ipadaya karong gabi una Ginoo na kami o Dios, hallelujah, magapadayon Ginoo, hallelujah, na lakaw diha kauban nimo o Dios. Lord, ikaw o Dios magasilyo ani mga pulong na among nadunggan Ginoo na kani Lord matanong o Dios sa matambok na yuta, matambok na kasing-kasing Ginoo na kani o Dios magatubo o magapamunga kanamo o Lord. O kami Ginoo maging mabinungahon o Dios ang among espirituhanong kinabuhi kauban nimo o Dios. And Lord, salamat Ginoo na ikaw Lord magapadayon magaminister sa matag kinabuhi na naadri Father God, bisan pa Ginoo sa among makaisunan na nag-tune sa among Facebook Live tonight Ginoo. Ikaw o Dios magapadayon magaminister sa ilang mga kinabuhi Father God. And Lord, salamat Lord for the success
bless, Ginoo, sa among midweek service tonight, Ginoo. And Lord, sa among pagpauli tonight, O Diyos, Ikaw, Lord, mag-auban, kanamo, Ginoo, na Ikaw, O Diyos, magpapadala, Ginoo, sa mga anghel, O Diyos, hallelujah, na kami, Ginoo, sa itinsaw, O Diyos, makaabot sa among taksang mga panimalay, O Ikaw, Ginoo, magahatag, Ginoo, o kanang complete na kapahulayan, karong gabiuna, O Diyos, na naa, Lord, ang kalipay, Ginoo, sa matag usa kanamo kang kalinaw, Ginoo, hallelujah, na among naangkon diha kanimo, O Diyos. Lord, salamat, Lord, sa grasya na imong gihatag sa matag usa, Father God, o dalaygon ka, Ginoo, o walay katapusan sa among mga kinabuhi, Father God. Ang grasya ni Ginoong Hesus o ang gugma sa Ginoo o pag-ambit sa kalaang espiritu magauban sa matag usa kanato o ang tanang katawhan sa Ginoo magaingon o Amen and Amen. Mayong gabi sa tanan.